Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I countless dangers, doubts, and fears, I have already found soft grace that brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, rests on me, and I am glad His mercy reigns, unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me. Muli ang magandang umaga sa bawat isa. Ating nahiyahan ang ating mga kapatiran na nasa labas. Sipasok na ko. Ang ating mga kapatiran na katuhay sa ating live stream ay tayo rin ay nakahanda sa ating pagsamba. Ilan po muna mga paalala and announcements bago tayo dumako sa ating mga nagawain ng pagsamba. Una, pagbati ho sa ating mga kapatiran na nagdiwang. I believe last Friday ay nag-birthday si Bermigi Gahete. So, belated happy birthday, Bermigi. And today ay birthday ho ni Brother Jem. Sa hindi nakakaalam, ang kanyang pangalan ni Garner ko. Brother Jem Gahete, happy birthday po sa inyo. Muriin ang Panginoon at blessing po ang pamilya Gahete mula nang dinala sila ng Panginoon dito sa ating iglesia. Muriin din ang Diyos sa mga kagalingan. Alam natin, lalo na yung kanilang bugso, si Truth, ay ilang beses nang nadala sa ospital. Pero salamat sa Diyos ay itong mga nakaraan daw ay maganda ang kalusugan ng bata. Murihin ang Panginoon. At kung meron mo mga mag-birthday, please let us know. Celebrate the anniversary. Hindi dahil para nakikain kami. Malay nyo, meron kaming regalong ibibigay. Malay nyo lang naman. Malay nyo rin wala. Pero nais na namin kayong anyayahan. Nais na namin kayong batiin. Nais namin kayong panalangin at purihin pasalamatan ng Diyos sa kanyang katapangan po sa inyong buhay. So please do let us know. Simple message, a simple text. For me to be reminded, hindi ko kabisado. Buti na lang sa Facebook, masipag magpaalala ng birthday. Nevertheless, please do let me know para mabati natin at makisaya tayo kasama ng ating mga kapatiran. Again, next Sunday is the last Sunday before Christmas. And usually, yan ho ang ating Christmas service. Pero hindi mo natin magagawa yung ating kadalasang ginagawa. Taon-taon natin ginagawa. That is, nag-iimbita tayo ng maraming mga tao sa biyaya ng Diyos na pupuno ang ating bahay sa bahan. Minsan,
Christmas service sa tayo, bisita natin yung barangay captain, ano ho, na ating pong barangay Tuyong. Again, hindi masamang mag-imbita, bisita. Yan, kagaya mo ang ating ginagawa sa umaga, it's more of evangelistic na pangangaral. So, if you can, invite your neighbors, send links ng ating pong gawain para sila po ay makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. And I would like to encourage the families in the church. Ano po, kung maaari, kung kaya, kung walang karamdaman, kung ilalaban sa mga protocol na binigay ng ating gobyerno, be here next Sunday at nawa ay tayo po ay magkasama-sama na purihin, sambahin ng Panginoon kung sa lahat, sa kaligtasan, kanyang ginawa. And then, alalahanin at ipagdiwang ang katotohanan ng katawang tao ng Diyos upang tayo ay bigyan ng kaligtasan. So, that will be next Sunday, December 20. At paulit-ulit na aking narinig sa TV, sa radyo, na kakaiba ang sitwasyon natin ngayon. Dati, ang mga bakay, September pa lang, pumuputi-tutitap na. Ngayon ay isang dalawang linggo na lang, Pasko na, wala pa, nagkaramihan. Talagang ibang-iba, pero hindi nagbabago ang katotohanan ang sinabi ng salita ng Diyos na nagkatawang tao. We have reason to celebrate. Amen? That's what we celebrate. God with us, the incarnation of our Lord Jesus Christ. So, yun po ay marapat, napakaganda na ipag-iwan. Now, hindi ka na iniwala na December 25? Okay? Ako hindi na iniwala na December 25, pero kailangan magdiriwang. Nasa iyo yun, hindi kita tulan, wala ka. Yung iba, napakalaking issue, I take it to the liberty of the believer. Pwede mong itangi ang araw, pwede mong hindi itangi ang araw na ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. That's Romans chapter 13. So, tayo po ay patuloy kasama-sama sa pagsamba. Pray natin, balitang-balita na ang mga bakuna. Hopefully, early next year, ay dumating na po ito sa atin, maging available at isa sana sa pinaka-desire ng puso natin ay para makapag-SM din ako, hindi. Para nakapag-church tayo ng mas maayos. Kasama ang pamilya, kasama ang kapaturan. Nawa ay talagang naman niya ang ating puso at isipan. Wednesday, time in the Word. Sana mailaan natin yun from 6 to 7 p.m. Maganda yung ating pinag-aaralan. Friday also, time in the Word, 6 to 7. And 7:10, around 7:10 ay meron tayo prayer meeting online, Facebook room. And I would like to encourage everyone na sana imarkahan natin yung oras na ito, ilaan natin na tayo magkasama-sama, makapagkamustahan, makapag-pray, mag-pray ang isa't isa at magkakasama. Okay, so yun lamang po ilan sa ating mga paalala. Tayo po ay patuloy na nakapag-ingatan ng Panginoon. Kung tayo man ay pagdiriwang na kapasukan, ay patuloy tayo bigyan ng wisdom at mag-iingat ng Diyos. Wala natin kalimutan na sundin ang mga pamantayan din ibigay ng gobyerno sa atin. Okay, so those are our reminders and announcements. Ngayon sa dalihong ito ay dadako sa ating gawain ng pagsamba. Ilaan natin ang ating puso't isipan. Dadako tayo sa isang sandali ng katahimikan upang tumalangin tayo sa Panginoon. Hindi natin ang gabay, awa ng Diyos, tulungan tayo. Tunay natin masamba ang kanyang pangalan. Manalangin po tayo.
Tayo po manalangin. Panginoon namin Diyos, sa aming Ama sa langit, sa iyong pamilya ay nagpupuri at nagpapasalamat. Sa kabutihan mo, sa habag mo, sa pag-ibig mo. At ngayon ang umaga, O Diyos, sa pag-aralan namin sa biyaya mo, na kaming mga makasalanan at karapat dapat parusahan. Pinakitaan mo ng sakdal na kabutihan, pagmamahal at biyaya. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa kaligtasan ito. Sa kaligtasan na libre. Sa kaligtasan na ikaw ang nag-iingat. Salamat po, O Diyos. Nawa ang mga katotohanan ito ay lalong magpalalim, lalong magpainit ng aming pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon. Sadyang napakadali namin magliwaliw. Habang kami naririto, napakadali ng aming kaisipan ay pumunta sa iba't ibang mga bagay. Habang kami, Panginoon, ay nasa gawain, napakadali ang aming atensyon ay agawin ng ibang mga bagay. O Panginoon, tulungan mo kami. Ingatan mo kami. Lalo higit, Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso. Nawato na itong nagmamahal, nagagalak at sumasamba sa iyo. Ama, hindi pong iniimbitahan at inaanyayahan na salisikin mo kami. Sa liwanag ng iyong salita, Panginoon, ipakita mo. I-reveal mo, O Diyos, ang mga kasalanan sa aming buhay. Aming mga paglabag sa iyong kalooban, sa iyong kautusan. Dalhin mo kami sa tunay ng pagsisisi. Tulungan mo kami na patuloy na patayin ang mga nakatahong pang kasalanan sa amin. Nawa, O Diyos, tunay namin maialay sa iyo ang aming mga sarili bilang haring buhay. Banal at kalugod-lugod sa iyong harapan at siyang katampatan naming pagsamba. Maluwalhati ka po nawa, O Diyos, sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, sa pangaral ng iyong salita, nawa, O Diyos, mangusap ka, magligtas ka, at magbago ka. Tuloy po kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoong Jesus. At lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tumayo at tayo po ipamamit sa Panginoon. Tayo po yung moment. Awitin po natin Amazing Grace. Amazing grace.
Okay. Magandang umaga mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms, chapter 86, verse 1 hanggang verse 20. Psalms chapter 86. Umpisa tayo sa verse 1 hanggang verse 20. Okay. Are you there? Okay. Verse 1. Ready? Read. Bow down thine ear, O Lord, hear me, for I am poor and needy. Preserve my soul, for I am holy. O thou my God, save thy servant that trusted in thee. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul. For thou, Lord, art good, and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call unto thee. Give ear, O Lord, unto my prayer, and attend to the voice of my supplications. In the day of my trouble, I will call upon thee, for thou wilt answer me. Among the gods there is none like unto thee, O Lord, neither are there any works like unto thy works. All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, O Lord, and shall glorify thy name. For thou art great, and doest wondrous things. Thou art God alone. Alone. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Sandali tayong manalangin mga kapatid. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, tunay na bilang Diyos na Ikaw ay nasa kataas-taasan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay namin nakikita, Panginoon, at hindi nakikita. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng Biblia na aming kinikilala at sinasamba, Panginoon. Kaya, Panginoon, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Mga taos-pusong nagpapirapa, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Tunay, Panginoon, na kami ay makababa, Panginoon. At, Panginoon, salamat sa iyong awa at kapag, Panginoon. Na kahit kami, Panginoon, ay makasalanan, Panginoon. Inabot mo kami, Panginoon, ng iyong biyaya, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. At tunay na bilang Diyos, na Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon. At kami, Panginoon, ay nararapat tumungtong, Panginoon, sa iyong katotohanan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. O Panginoon, kahabagan po kami, Panginoon. Tulungan po kami, Panginoon, na mamuhay, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Na kami, Panginoon, makasunod sa iyong kalituntunin o kalooban, Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng tamang puso, Panginoon. Na ang aming pagsamba ngayon, Panginoon, ay nalipukus namin ang aming po mga sarili, ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Na Ikaw, Panginoon, ay aming walhati at itaas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ama, tulungan mo rin po kami, Panginoon, na higit pang makaunawa, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, kami ay mag-aaral, Panginoon, mamaya-maya, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, O Diyos. Alam namin, Panginoon, na kami ay kapos, Panginoon. Ngunit na bilang Diyos, kami ay nangangailangan ng iyong awa at Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ang aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas, Panginoon. At ganun din po ang kanyang buong pamilya, Panginoon.
kanya asawa, kanya anak, Panginoon, na sa tigil. Kabayan mo po, Panginoon, bigyan ng kalusugan, Panginoon. At si Barpol, Panginoon, bigyan mo ng kaunungan, Panginoon, sa pag-aaral ng kanya, sa iyong salita, Panginoon. At nawa, Panginoon, mamaya, Panginoon, na may bigay niya ang mensahe niya ipaparating, Panginoon, sa amin, Panginoon, na malinaw. At ito, Panginoon, ay maging pakinabang, Panginoon, sa iyo mga anak, Panginoon. O Diyos, samahan kami, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, lahat na aming gagawin na ng Diyos ay mauwi sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, hanggang sa aming pagbibigay mamaya sa aming pag-aaral ng iyong salita. At nawa na ng Diyos, madagdagan pa ang aming kaalaman, Panginoon. Napakabuti mo po, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami, Panginoon, ng pagtuturo, Panginoon. Na nandoon, Panginoon, ang puso, Panginoon, na handang magbigay ng oras, Panginoon, upang ang kanyang nalalaman sa itong salita ay hayagin po, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon Diyos, na binigyan mo kami ng pastor na mayroong puso sa gawain, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon. Tinutin po, Panginoon, namin kung makapatiran ng dito at nasa tayo-tayo, Panginoon. Nawala, Panginoon Diyos. Kami, Panginoon, ay magkaroon na, Panginoon, ng pagkakataon na kami, lahat, Panginoon, ay magkasama-sama sa pahay-sambahan, Panginoon, sa mga sunod, Panginoon, mga araw. O, dakilang Diyos, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong mga gawain ngayong araw na ito, Panginoon, hanggang mamayang gabi, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang siya, Panginoon, manguna sa amin, Panginoon, upang ang iyong kalooban ng Panginoon Diyos na sunod, Panginoon, sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Aming po pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ang oras na ito, Panginoon, sa pangalan ng Kristo Jesus, tumamay sa mga dalangin. Amen. Tayo po tumawag sa Panginoon. Kakalikin po natin wonderful grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall His grace be
Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Yung ating mga basihan sa ating pagkakaloob. Sabay-sabay po namin basahin. Ready, read. But this I say, if it soweth sparingly, shall reap also sparingly. And if it soweth bountifully, shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Amen. Ama namin Diyos na sa langit, Panginoon muli, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa biyaya, lalo Panginoon sa biyaya ng kaligtasan ng mga tunay na wala po kayong magagawa. Kala Panginoon, ang biyaya nito Panginoon ay paalala po palagi sa aming Panginoon. Yes. Sa ating salita na nilagay mo sa iyong salita, kapag ito'y nakakarinig ang katotohanan na tunay, kami po dapat sa impyerno. Pero salamat sa iyong biyaya ng kaligtasan ng mga. Ang muli, sa araw-araw na ito ang may paalala sa amin na iyong anak, Panginoon, ay umoba upang mamatay sa krus, upang bayaran ang aming mga kasalanan. Lord, salamat sa biyaya nito na tunay na wala po kami gagawa para sa ito yung nakadepende na po sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kaputihan. Pwede Panginoon sa iyong buhay, tunay, sa biyaya mo namin kami umahasa mo. Pagkat hiniwalay ko sa inyo, Ama, wala ko kami magagawa. Salamat po sa lahat. Lahat ng Panginoon sa kalakasan. Binibigay niyo sa amin, dagdag ng buhay, Panginoon. Na nagmumula rin po sa iyo. Salamat po sa ating buhay. Pwede Panginoon sa iyong pagkakaloob ngayong umaga, tunay sa ating salita, kami magpuri sa pamamagitan ng aming tatangkilik na yun rin pong ibigay sa amin. Sa Panginoon magkalog kami na nilagalakan sa aming puso, Panginoon. Pagkat ito'y magbibigay ng kapurihan sa dakilang Ama at dakilang pangalan sa Panginoon ay lagi kami gawain ito. Pagkat Panginoon, ang inyong biyaya sa amin ay binibigay sapat, Panginoon. Ay magbigay kami, Panginoon, ng maraming buting gawa. Salamat po niya, Ama, sa katuwanan ito. Kayo po ang may taas. Dalahin ko po, Panginoon, ang pag-aaral ng umaga. Kayo, Panginoon, ang lingkod, Brother Paul, ito sa iglesia. Tulungan niyo po siya, Ama. Ganyan po siya ng wisdom. Ganyan po sa pagal sa inyong gawain, Ama, na inatan sa kanya. Tulungan niyo po ang inyong sambahayan. Ingatan po sa inyong karamdaman, Ama. Magamparin niya, Panginoon, mga gawain na inatan sa kanya na tunay na napakabigat. At salamat po muli, Ama, sa biyaya nito. Sa umaga, kayo po may taas. Kayo po ang maluwalhati. Sa aming pagkakaloob, sa aming pag-aawitan, sa lahat po ng bagay, hindi po sa aming pamumuhay. Salamat po, ito lang po ang aming samot dalangin. Sa pangalan lang po na yung muktong na anak, aming Panginoon. Tayo po yung sing lahat. Tayo po yung mouths Panginoon. Awitin po natin iniligtas ng pagkakas. Buhay ko ay kahiling sa sarayong mo, at walang makasangin tuwad sa pagluto.
Gusto ko na. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Gaya po ng ating pag-aralan, ang pag-ibig ng Diyos ay pag-ibig na nagliligtas. O ang sinasabi ng Biblia, ito, ang kapahayagan nito ay pagbibigay niya ng kanyang buktong na anak upang tayo ay magubos. 12 days na lang. Pasko na. At mukhang iba po ang naririnig nating caroling. Hindi mga usual na mga bata na nagkakantahan, kung hindi ang patuloy na paalala ng paghuhugas ng kamay, pagsasanitize, social distancing, pagsusuot ng face mask, as much as possible, pag stay sa bahay, at kung kinakailangan, pagpa-swab test. Kakaiba ang ating buong sitwasyon ngayon. As far as I can remember, at siguro sa karamihan sa inyo, ito ang kauna-unahang Pasko na halos hindi dama. Ang mga awitin ni Jose Marichan ay hindi masyadong naririnig. Ang mga bata na namumulit, ang mga namamasko ay sinasabihang digital Christmas party na lang. Ang panghihingi ng aginaldo, i-Gcash na lang daw. Kakaiba ang ating sitwasyon. At alam mo natin lahat sapagkat merong totoong panganib. May panganib na dala ng COVID-19. At sa kayo sa pag-aaral, nakaraan natin napakinggan sa radyo, kinakatakot na sa unang linggo ng 2020, tataas ang kaso sapagkat marami ang matigas ang ulo. Marami pa rin ang magsasama-sama. Marami pa rin ang hindi magsusuot ng face mask. Marami pa rin ang hindi mag-oobserba ng physical distancing. At dahil po sa mga ganitong kalagayan, ito ang ating sitwasyon at ganito natin isa-celebrate ang Kapaskuhan. Pero kagaya ho noong Marso, ay pareho ang ating paalala. Hindi lamang COVID-19 ang panganib na umaaligid. Ang COVID-19 ay hindi nakikita, pero meron pang isang kaaway. Meron pang isang panganib na dapat huwag nating kaligtaan, lalo na sa ating mga mananampalataya. Ang panganib na ito ay hindi mahaharangan ng face mask. Ang panganib na ito ay hindi masusolusyonan ng social distancing. Ang panganib na ito ay hindi mapipigilan ng face shield o paghuhugas ng kamay. Ang panganib na ating tinignan ngayong umaga ay hindi kayang pigilan ng lockdown, ng quarantine, at kahit sa pinakamahigpit na quarantine, ang panganib na ito ay umaali-aligid pa rin. Walang iba, kundi ang kaaway natin, Diablo. At sa kabila ng kalagayan ng mga mananampalataya na may hinaharap na iba't ibang mga panganib, sa ating pinag-aaralan sa 1 Peter, mga Kristiyanong nakaharap sa pag-uusig. May mga nangahunting sa mga Kristiyano. May mga pumapatay, umaaresto sa mga mananampalataya ni Jesus. Pinaalalahanan ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya na hindi lamang yun ang dapat nilang bantayan, hindi lamang yun ang dapat nilang bigyang pansin, kundi huwag nilang kaligtaan ang kaaway ng kaluluwa, ang Diablo mismo. At sa ating pag-aaral ngayong umaga, nais ko kayong anyayahan sa 1 Peter chapter 5. At babasahin mo natin verses 8 to 14.
biyaya ho ng Diyos, ito ho ang ating huling passage na pag-aaralan at matatapos natin ang book of 1 Peter na sinimulan natin, if I remember correctly, around April. At tunay ay nawa sa atin ay ito'y naging mabiyaya. I hope sa atin bilang iglesia, ito'y naging blessing din. Pero I think hindi natin matatapos ito ngayon. At bago matapos ang taon, Lord willing, ay matapos natin ang 1 Peter. Tayo pero sa yung lahat, basahin po natin ang mga talatang ito. 1 Peter chapter 5, verse 8 hanggang verse 14. 1 Peter chapter 5, verses 8 to 14. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Be sober. Be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. But the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. By Silvanus, a faithful brother unto you, as I suppose I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. The church that is at Babylon, elected together with you, saluteth you, and so doth Mark, my son. Greet ye one another with a holy kiss of charity. Peace be with you all that are in Christ Jesus. Amen. Palain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Ay namin Diyos, sa aming Ama sa langit, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang biyaya na sa aming mga makasalanan ay umabot at nagligtas. Nawa, Panginoon, habang kami bilang mga anak mo ay namumuhay sa libutang ito, ay turuan at tulungan mo na lumakad sa ngayon sa iyong kalooban. Hindi lamang sa harapan ng mga pagsubok, kundi Panginoon sa katotohanan na may umaaligid na panganib, may tunay na kaaway. Nawa, O Diyos, aming patuloy na kunin ang lakas, kunin ang katatagan sa iyo. Paalala mo sa amin kung gaano kami kahina. Paalala mo rin sa amin kung gaano kakalakas. Maraming salamat po. Tulungan mo kami at ingatan. Ikaw lamang ang maitaas. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Believers must always be on guard against the devil who is always actively working against us, and look to the sustaining grace of God for victory. Ang mga mananampalataya ay kailangan palagi ang maging mapagbantay laban sa dyablo na patuloy at aktibo gumagawa laban sa atin. At tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang tumingin sa Panginoon na magsusustina sa atin ng biyaya kung saan nanggagaling ang ating tagumpay. Again, ayokong makalimutan natin na ang talata ating binasa ay kasama at nasa pagwawakas ng isang sulat ni Apostol Pedro at itong sinulat sa mga Kristiyano na dumadaan sa matinding pag-uusig. Papaalahan lamang po tayo sa chapter 4, verse 12. Tingnan po natin ang sabi mo ni Pedro sa chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning what? The fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Inilarawan ni Apostol Pedro ang grabing dinadanas nila as a fiery trial. Mainit, maliyab, malagablab na pag-uusig, na pagsubok.
na kahirapan. Nandoon ang pisikal na panganib nakapaligid sa mga mananampalataya. Nandoon ang banta ng umiiral na pag-uusig. At dito si Apostol Pedro ay binigyan din ng pansin ang isa pang totoong panganib na umaaligid sa mga Kristiyano, na kailangan nila ito pagkainatan, kailangan nila itong pakabantayan, at kailangan nilang magpakatatag sa biyaya ng Panginoon upang labanan ang kaaway, walang iba kung hindi ang diablo. Mga kapatid, ang diablo ay hindi sumusunod sa lockdown o quarantine. Ang diablo ay hindi nagki-Christmas vacation. Siya ngayon mismo ay umaaligid at humahanap ng oportunidad kung sino ang kanyang malalapak. At kailangan natin bilang mga mananampalataya na maging maingat. Sa biyaya ng Panginoon, apat na katotohanan ang gusto kong ating konsidera sa mga talata na ating binasa. And Lord willing, dalawa ang tatalakayin natin ngayon, and then dalawa ulit sa susunod pang Sunday. Number 1, the enemy we face. Ang kalaban na ating hinaharap. Number 2, the duty we must perform. Ang responsibilidad na dapat natin gawin. Number 3, the God who we serve. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran. And then lastly, the brethren who we love. Ang mga kapatiran na ating minamahal. So number 1, the enemy we face. Ang kalaban na ating kaharap. Ang kalaban na naririyan. Ang tunay na kaaway na umaali-aligid. Una, gusto kong makita natin na ang diablo, ang kalaban na ito na ating nung nabasa ay isang tunay na kaaway. He is a real enemy. Ang sabi mo ni Pedro, your adversary, the devil. Marami ho sa panahon natin ngayon na ang paniniwala patungkol sa Diyos ay ang Diyos ay likha ng imahinasyon lamang ng mga tao. Maraming mga tao ang paniniwala ngayon ang Diyos ay fairy tale lamang para sa mga bata. Meron pang mga nagsasabi, at ito ang pananaw ng mga komunista, ang paniniwala sa Diyos ay saklay ng mahihinang tao. Yung saklay, suporta. At kung yan ang paniniwala nila sa Diyos, ano ang pananaw nila sa kaaway ng kaluluwa? Well, marami mo ng tingin sa diablo ay isang ilusyon lamang, isang likhang isip para takutin ang mga bata. Alala ko, nung kami ay mga bata pa, sinasabi ng aming mga magulang, oh, bago bumubog ang araw, umuwi na kayo. Lalabas ang mga duwende. Ayan ang likhang isip. Pero narito ang diablo na sinabi ng salita ng Diyos, siya ay hindi likhang isip. Siya ay tunay na kaaway. Siya ay isang aktibong kaaway. Siya ay isang madayang kaaway. Siya ay isang kaaway na laban sa iyo. Hindi matalino, hindi mahusay, at hindi magandang gawin na subukang makipaglaro sa kaaway na ito. Ang layunin niya ay mangwasak. Ang layunin niya ay gawin kang hindi kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Alam ko ho na maraming mga palabas sa telebisyon, maraming mga pelikula, oo, maraming mga comics at mga nobela na pinapakita na pwede kang makipag-deal sa diablo. Yes? Tatayo at, ibibigay ko sa iyo ang aking kaluluwa, bigyan mo ako ng kapangyarihan, bigyan mo ako ng kayamanan, bigyan mo ako ng kasikatan. Nakikipag-deal kay Satanas. O mga kapatid, nais kong paalala sa atin, siya ay isang hindi businessman na makikipag-deal ka, siya ay kaaway. There's no dealing with the devil. Walang ceasefire, walang truce, walang panahon na kung saan siya ay hindi gagawa ng laban at ikasisira ng
mananampalataya. Ang pakikipag-deal sa kaaway ay para bang isang kuneho na susubukang makipag-deal sa leon, huwag mong kainin ha. At umuuman ng leon, pagtalikod ng kuneho, sabay isang man. Ganyang kadaya ang ating kaaway na Diablo. Huwag kuneho ay hindi makikipag-deal sa leon. Anong ginagawa ng maraming mga tao? Anong iniisip ng maraming mga tao na tila pwedeng makipag-barter sa Diablo? Siguradong kawalan, siguradong kalugihan, siguradong pagkawasak kung susubukan mong makipaglaro sa kaaway. Siya ay mandaraya, siya ay sinungaling, at naman susubukan niyang ipangako sa iyo, siguradong hindi ito totoo. So narito ang kaaway na Diablo. Siya ay isang tunay na kaaway. Mapandayang kaaway. Gaano siya kadaya? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 11 verse 14, ang sabi, and no marvel, for Satan himself transformed into an angel of light. Gaano siya kadaya? Magpapanggap siyang anghel ng kaliwanagan. Oo, mga kapatid, mag-iingat tayo. May mga taong tumatayo sa likuran ng pulpito, tumatayo sa harapan ng telebisyon, na nagsasabing, nangusap sa akin ang anghel. Dikit sa panalangin ng Diablo, nagpapanggap. Hindi dapat paniwalaan. Siya ay isang tunay na kaaway. Your adversary. Siya ay kaaway mo. That word adversary means an opponent. Katunggali, kaaway, kalaban. Siya ay totoo. Siya ay aktibo. Aktibo siya ngayon kung gaano siya kaaktibo sa buhay ni Adan at ni Eva doon sa hardin. Aktibo siya ngayon kung paano siya kaaktibo sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Alala niyo sa Matthew chapter 4. Buksan lang natin sandali sa Matthew chapter 4. Sabi ng salita ng Panginoon, pagkatapos mabautismuhan ng ating Panginoong Kristo, siya ay dinala sa ilang, at ang sabi sa Matthew chapter 4 verse 1, then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And we know the story. Ano ang panunokso ni Satanas sa ating Panginoong Hesus Kristo? At mga kapatid, nais kong sabihin, ang Diablong ito na may kapangahasan, na sinubukang tuksuhin ng anak ng Diyos, sino tayo para isipin na tayo ay makakalagpas? O nating isipin na tayo ay nasa kanyang exemption list? Maging si Apostol Pedro, nakasama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi ni Jesus sa Luke 22 verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, and that's Peter, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat. So naroon, aktibo. Huwag natin isipin na siya ay takot sa ganito. Ayan. At isipin na kalokohan, isipin na yung dahon na nabasa ng tubig ay magtataboy sa kanya palayo. Kasama mismo ni Pedro si Jesus. At aktibo. Siya ay isang tunay na kaaway. Hindi lang siya basta tunay na kaaway, siya ay isang personal na kaaway. Ang sabi, your adversary. Ang kalaban mong Diablo, ang kalaban ninyong Diablo, he is a personal enemy. Ang Diablo ay kaaway ng bawat tunay na anak ng Diyos. Ano niyo ang sabi ng salita ng Panginoon? Tayo ay kinamumuhian ng sanlibutan sapagkat tayo ay kanyang tinawag sa kanyang sarili. At mamahalin tayo ng sanlibutan kung tayo sa sanlibutan, ngunit dahil tayo kay Kristo, pinamumuhian tayo ng sanlibutan. And the same is true with the devil. Siya ay namumuhi, siya ay galit, at siya ay kaaway ng lahat ng mga anak ng Diyos.
Siya ay isang personal na kaaway, na may personal na banta, nagagawa ng personal na pagwasak at personal na paglamon sa tunay na mga anak ng Diyos. Hindi lamang siya kaaway ng Diyos, hindi lamang siya kaaway ng Iglesia ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang siya kaaway ng mga pastor, kundi siya ay kaaway ng bawat isang tunay na Kristiyano. Huwag sana natin isipin na, well, ako ay Kristiyano, ngunit hindi wala naman akong ginagawa, di wala rin siyang gagawin sa akin. O mga kapatid, una, kung ikay Kristiyano, wala kang ginagawa, kailangan mong magsisi at may gawin. At nakalimutan mo ba natin ang sinabi ng ating Panginoong Kristo na walang bahagi ng katawan niya, na walang halaga. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng katawan ni Kristo, lahat ng Kristiyano ay may halaga. At kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, nandoon ang atensyon ng kaaway at siya'y maali-aligid. Kung tayo hindi magiging mapagbantay, hindi siya mangingiliti, siya'y manlalapa. O mga kapatid, nakapanood ako minsan ng isang video na kung saan isang bata sinubukan lapain ng bulldog sa pagsumikap ng ina na ipagtanggol yung anak niya, pero ayaw magpaawat ng aso at grabing mga sugat, grabing mga tahi. Ang delikado mo ay mas takot pa tayo sa aso kaysa sa demonyo. May mga pag-iingat tayo laban sa aso. Pero sa personal nating kaaway na demonyo, ay wala tayong pagbabantayan. He is a real enemy. He is a personal enemy. The devil also is a strong enemy. Hindi siya mahina. Siya ay malakas. Kung natin isipin na siya'y takot sa bawang, kung natin isipin na siya'y takot sa forma ng krus, kung natin isipin na siya'y lalayo kung namusikan ng tubig, kung saan man galing yung tubig. Ito ay mga likha ng isip ng tao. Siya ay isang malakas na kaaway. Yes, tunay na ang kaaway na ito sa ayon sa salita ng Diyos ay isang ginapi na, isang talunan na. Ang sabi ng salita ng Panginoon na hinula sa aklat ng Genesis, ang binhi ng babae ay susugatan ng ahas ang kanyang alang-alangan, ang kanyang paangan, ngunit kanyang bibigyan ng death blow, sugat sa ulo, fatal wound sa ulo. Alam natin, ang kahinaan ng ahas ay sa ulo. Ginapi na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Hebrews chapter 2, verse 14, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death, through Christ's death, He might destroy him that had the power of death, that is the devil. Ginapit ni Jesus ang kaaway na dyablo na pamamagitan ng kanyang kamatayan. So this is a defeated foe. Siya ay talunan na. Pero wag tayo magkamali na isipin na siya ay talunan na at magmumugbok na lang sa isang lugar at wala nang gagawin. Siya ay nilarawan na parang isang leon. Ako ho ay hindi mahilig sa pusa. Pasensya na ho sa mga cat lovers. Una ay nababahuan ako sa pusa. Pangalawa, mas gusto kong kalaro ang aso. Pangatlo, naranasan kong makalot ng pusa. At siguro, sino man sa atin, kapag ang pusa ay naglabas ng tangin at lumabas na yung mga kuko at nakakalmot na, makakaramdaman ng kaunting pag-iingat, nakakaring kaunting takot. Pero hindi isang pusang maliit ang ginamit na larawan dito ng salita ng Diyos. Siya ay isang leon na umaatungal. At sa Biblia, sa Book of Psalms, if you remember, the lion roars after its prey. Gutom, gustong manira, gustong manlapa, umaatungal ng leon. Sa ngayon sa pag-aaral, ang lakas
lakas ng tama ng leon. Yung pressure per square inch, yung bagsak na yun ng panga, ng pangit, ay sapat para balikin ang gulugod ng tao. Pag nasakma ng leeg, balik. Tapos na agad, game over. So naroon ang larawan ng kalakasan. So hindi siya mahinang kaaway. Huwag natin isipin na lalampalampa. Huwag natin siyang ituring na walang magagawa. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, buksan lang ho natin. Nung nilarawan ni Apostol Pedro ang buhay Kristiyano bilang buhay labanan, giyera. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 6, verse number 10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might, and put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil." That word wiles against the attacks of the devil. Anong kailangan? Magpakalakas. Anong kailangan? Isuot ang buong baluti. Hindi kailangan yun kung hihipan ka lang. Hindi kailangan yun kung kikiritiin ka lang. Nandoon ang malakas, ang matindi, ang delikado, ang mapangwasak na atake ng kaaway. So hindi siya biro-biro. At narito sa 1 Peter chapter 5, ang mga Kristiyano ay dumadanas ng pag-uusip. Isa natin sa Revelation. Gusto ko lang makita natin yung larawan at posibilidad na ito ay hindi malayo na kilos ng diablo. Revelation chapter 2, verse 10. Anong sabi ng Panginoon? Revelation chapter 2, verse number 10. Sa mga Kristiyano, sa iglesia sa Smyrna, ang sabi niya, "Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. But be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Again, nandoon ang kilos ng diablo. Hindi ang diablo ang magbibigit sa kanila at magdadala sa kulungan at maglalakdo sa kulungan at siya yung bantal. Hindi ganun. Kundi ang diablo ay umikilos at ginagamit niya ang mga gobyerno, ang mga tao na laban sa pananampalatayang Kristiyano para hulihin at kusigin ang mga mananampalataya. And that may be the very situation ng mga Kristiyano sa talatan mo ni Pedro. Na kanyang pinapaalala na ang kaaway, na mayroong kaaway na nasa likod. Hindi lamang yung emperor ng Rome, hindi lamang yung mga taong umuusig, kundi mayroong spiritual na kapangyarihan nasa likod nito. Walang iba kung hindi ang diablo. Siya ay malakas, siya ay mapandaya. Gaano siya kadaya? Nakita natin kanina na siya ay nag-aanyong anghel. Gaano siya kadaya? Maging yung kanyang mga alipores, yung kanyang mga alagad. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 11 verse 13, "For such are apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." Hindi lamang siya basta malakas. Siya'y mapandaya. Siya'y tuso. Hindi kanya dadaanin sa puwersahan. Kadalasan, dadaanin niya sa pagluloko, sa pandakaya. Paano dinaya si Eva? Sinabi ba talaga ng Diyos na bawal mong kainin ang lahat ng prutas? Mini-misrepresent niya. Hindi ba sinabi ng Diyos? Hindi. Ang sabi nga ng Diyos, pwede mong kainin. Yes? Pero pinagtawal ay nasa gitna. Mini-misrepresent niya ang Panginoon. Ganun siya kadaya. Ayaw ng Diyos na maging masaya ka. Ayaw ng Diyos na maging malaya ka. Talagang ang Diyos na yan, napaka-KJ.
So it's not just a strong enemy, he is a deceitful enemy. Napandaya siya. Maging sa gitna ng gawain na maaaring gawang kabanalan. Kung saan natin sa Acts chapter 5. Again, merong debate kung ito bang mag-asawang ito ay ligtas o hindi, si Ananias at si Sapphira. Pero sa gitna kung saan ang iglesia ng ating Panginoong Kristo ay lumalago, ang mga Kristiyano ay nagsasakripisyo at nagtutulungan, narito ang dalawang mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, ang sabi na sila'y nagbenta ng kanilang ari-arian para magbigay, pero sila'y nagsinungaling. Ang sabi nila sa verse 2, Acts chapter 5, simulan natin sa verse 1. But a certain man named Ananias and Sapphira, his wife, sold a possession, meaning lupain, and kept back part of the price, his wife also being privy to it, alam ng misis niya, and brought the certain part and laid it at the feet of the apostles. So, binenta, sabihin natin, 1 milyon. Halimbawa lang. Okay? Binenta na 1 milyon. Itabi natin yung 300. Hindi sinabi kung alin yung mas malaki. Tabi natin yung 500,000, ibigay natin yung pagbibigay na. Pero sabi hindi pa sa verse 3, but Peter said, Ananias, why have Satan filled thine heart and lied to the Holy Ghost and kept back part of the price of the land? While it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart, and hast not lied unto men, but unto God? So nahandoon yung kanilang pagsisinungaling. Nahigit sa malamang, kanilang pinalabas na ito yung kabuuan, na gaya ibang mga Kristiyano, o bibigay din namin na meron kami. At ang gusto ko namin na rin doon, ang sabi, why hath Satan filled thine heart? Na maaari, in the very quote-unquote akto ng tila baga, gawa ng kabanalan, gawa ng pagtulong, gawa ng pagsasakripisyo, pwede dumating ang kaaway. Siya isang aktibong kaaway. Siya isang totoong kaaway. Siya isang personal na kaaway. Siya isang malakas na kaaway. Wala banggit ko na mo, he is an active enemy. Ang sabi ni Pedro, he walketh about, seeking whom he may devour. The word walketh about, sa madaling salitang naunawaan natin, siya'y umaari-aligid. Alam natin yung salita na yun? Umaari-aligid. Umiikot-ikot. At sa kanyang pag-iikot-ikot, hindi lamang siya nag-i-stroll, hindi lamang siya nagsa-sightseeing, meron siyang layunin. He is seeking whom he may devour. May mission siya. Humahanap siya ng malalapa niya. Siya ay isang aktibong kaaway. Ang dyablo ay laging aktibo. Hindi siya nagpapahinga, hindi siya nagbabakasyon, at hindi siya nagpa-file ng sick leave. Sa Job chapter 1 verse 7, tinanong ng Panginoon ang Satanas, saan ka galing? Ang sabi ni Satanas, going to and fro in the earth and walking up and down in it. It shows an active, always moving, always doing something. Nakaawa. O nais kong paalalahan ng bawat isa, walang safe na lugar. Nakabasa lang muna sa Acts chapter 5, sa loob mismo ng church. Pwedeng kumilos ang kaaway na dyablo. Walang katahanan, walang gusali na pwedeng makapigil sa kanya. Huwag natin, alisin natin sa ating isip na nandiyan ang dyablo at siya'y umaatake at ikaw'y tumakbo, pumasok sa pintuan ng simbahan at hindi na kaya. Kaloko, sa pinikula lang mo yun. At ito ay hindi pinikula. Walang lugar, walang safe geographical location laban sa kaaway na ito.
lagi tayong kailangan maging mapaghanda. Si Adan at si Eva ay nasa perpektong hardin nung umatake ang kaaway. O wag sana nating isipin na kung ang tao ay malagay lang sa perpektong lugar, mawawala ang kanyang problema. O hindi ko. Si Achan, sa Book of Joshua, kakakita lang niya kung paano pinabagsak ng Diyos ang wall of Jericho. Doon siya inatake ng kaaway. Si David ay nasa loob ng comfort and safety ng kanyang kaharian, nasa tuktok ng kanyang kaharian, at siya, kung kailan siya inatake ng kaaway at nahulog sa pangangalan niya. Si Pedro, kagaya ng binasa natin kanina, nasa piling mismo ng ating Panginoong Jesucristo, nakatabi sa ating Panginoon. Saan sa Matthew chapter 16? Matthew chapter 16. Verse number 23. Pasimulan po natin sa verse number 21 para makita mo natin yung konteksto ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Matthew 16, verse number 21. From that time forth, mula nung time na yun, mula nung panahon na yun, began Jesus to show unto His disciples how that He must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Mula nung time na yun, balikan natin yan. Anong sabi? Mula nung time na yun, tinuro na ni Jesus, sinasabi ni Jesus na siya'y aarestuhin, siya'y uusigin, at siya'y mamamatay at muling mabubuhay. Pagdating sa verse 22, ang sabi, then Peter took him and began to rebuke him, saying, be far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Can you imagine? Can you imagine, Peter? Lord, halika lang sa dali. Lord naman niya. Lord, tigilan mo na. Huwag mo na sabihin na, aarestuhin ka, pahirapan ka, uusigin ka, papalayin ka. Hindi mangyayari sa iyo. Anong sabi ni Jesus? Verse number 24. Verse 23. But he turned and said to Peter, get thee behind me, Satan. Lumayo ka sa akin. In that sense, na halos tinawag ng Panginoong Jesus si Pedro, Diablo, umalis ka. Hindi inaalihan ng masamang spirito si Peter. Hindi yun. Pero yung sinasabi ni Peter is of Satan. So, satanic. Bakit satanic? Dahil ang plano ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ay si Jesus ay maparusahan para bayaran ang ating mga kasalanan at siya'y mamatay at muling. That is the plan of God. And to go contrary to the plan of God is to be of Satan. Peter was with Jesus. Actually, ilang verses lamang bago ito, sinabi ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Tapos sabi ni Jesus, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Can you imagine? After that revelation, pagpapahayag ng Diyos kay Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng banal na Diyos. Maybe a few hours, maybe a few days, tapos sasabihin sa kanya ng Panginoon, get me behind me, Satan. Na nasa feeling siya ni Jesus. O wag mo nating isipin na kung sakali ba na tayo ay bigyang liwanag ng Panginoon sa mga katotohanan ng Kanyang salita, sa biyaya ng Diyos na alala ko nung Kanyang bigyang liwanag sa akin ang katotohanan ng
doctrines of grace, ng election ng Panginoon, paghihirang ng Panginoon, napakaganda, nakakatuwa na mga katotohanan na ito. Binigyan liwanag ng Panginoon, pero huwag natin isipin na namamahinga ang diablo at hindi siya makakakilos. As I've said, Ananias and Sapphira was active in the church nung umatake ang diablo. Si Dimas, kasama ni Pablo, nung umatake ang diablo. At iniwan niya si Pablo. So ang ating kaaway ng diablo ay aktibo saan man. Huwag mong isipin na nasa bahay ka lang. Huwag mong isipin na nasa loob ka ng church. Huwag mong isipin. Do you remember the parable of the sower? Na nanghahasik? Ano nangyari? Sa unang lupa, yung wayside, yung tabing kalsada, yung matigas na lupa, ano nangyari? Nahasikan ng salita ng Diyos. At dahil matigas, hindi bumahon, ano nangyari? Dumating ang ibon at tinuka yung nahasik. Anong sabi ni Jesus? Sino daw yung ibon? Ang diablo. Is it possible? Listen, is it possible na habang dito sa loob ng church, habang pinihahasik, itinuturo, ipinangaral ang salita ng Diyos, nagmamatigas ang puso, at aktibo ngayon mismo ang diablo, at tinutuka, kinukuha ang salita ng Diyos na naririnig mo. Siya'y aktibong kaaway. Kailangan na may katulong 666 at kung ano may spastic at kung ano kung ano yung butas mo sa katawan mo at hiniwan mo mukhang ahas yung dila mo at ikaw ay maging miyembro ng satanista para sabihin aktibo ang kaaway. Oo mga kapatid, kung tayong padaya, siya ay aktibong kaaway. At ang layunin ng kaaway na ito ay manira. He's like a roaring lion seeking whom he may devour. That word devour means to swallow up. Lamunin. At ang Panginoon ay wasakin, lapain, pagpirapirasuhin, pagwatak-watakin. Nais ko magbigay ng babala sa bawat isa sa atin. Ang layunin ng diablo ay sirain. Ngunit paano tayo sisirain? Ang kadalasang kaisipan na nasa labas ay ang paraan ng pagsira ng diablo ay pagsira sa mga bagay-bagay na meron tayo or pagsira sa kalusugan ng katawan natin. Yes? Alam natin ang kwento ni Job, tama? Na kumilos ang diablo laban kay Job, pinahintulutan ng Panginoon. Ano nangyari? Naubos ang kayamanan ni Job. Nagkaroon ng matinding atake ng bigsa si Job. Yung kalusugan niya ay apektuhan. At alam niyo mga kapatid, yan lang ang kadalasang larawan at iniisip ng mga tao na umaatake ang diablo. Hoy, nasira ang kotse ko, ang diablo kasi. Ay, nabangga ang diablo kasi. Alala ko, doon sa church namin dati, doon sa Pampanga, may tumulong na naghahanda kami sa anniversary o sa Pasko yata, may tumulong. Habang buhat-buhat niya, yung malalaking tutuan, nadulas siya. Pagkadulas niya, kumuha siya ng kahoy. Nagulit kami. Kumuha siya ng kahoy. Hinampas niya yung lupa. Pinalo niya daw yung diablo. Buti magaling umilag. Yun ba yun? Pag nadulas ka, yun ang atake ng diablo? Hindi ko sinasabing hindi. Hindi ko sinasabing hindi siya naninira ng ari-arian. Hindi natin sinasabing hindi siya gumagawa laban sa kalusugan. Pero delikadong isipin natin na ito lamang ang kaparaanan ng pag-atake ng diablo. Wag ho natin kalimutan na ang tunay na pakay ng diablo kay Job ay ano? Anong sabi ng diablo sa Panginoon? Tanggalin mo yung harang at hipuin
ka, harapan ni Job. Listen po, ang layunin ng Diablo, primary, ay italikod. Ilayo ka sa Panginoon. At hindi lamang ito sa pagkawasak ng ari-arian o pagbagsak ng kalusugan. Marami ang naglalayo sa kanila sa Diyos ay nagdag na ari-arian at napakalusog na katawan. Usan mo natin sandali sa Mark chapter 4. Mark chapter 4. Mark chapter 4, verse number 18. Again, going back to the parable of the sower. And sabi, and this are they which are sown among the thorns, na hasik dun sa mga dawagan, sa tinigan. At sino itong mga ito? Such as hear the word, napakinggan nila ang pangangaral. And what? And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering in, choke the word, and it become unfruitful. Hindi lamang pagkawala ng lahat ng mga bagay, hindi lamang pagkawala ng kalusugan, even quote-unquote legitimate cares. Kayong cares, yung mga alalahanin, meron sa'yo nag-aalala ng pambayad sa kuryente, ito nakaraang buwan. Nag-aalala ng sasaing mamaya. Nag-aalala ng gamot, nag-aalala sa kalusugan. Those are legitimate cares. Bilang ng iba, deceitfulness of riches. Na-ofera ng 50,000 na sweldo buwan-buwan. Na-ofera ng 1,000,000. Hindi ko makalimutan yung nabasa ko, nag-survey. Ano ang gagawin mo para sa 1,000,000? May nagsabi, magiging prostitute ako ng 10 araw para sa 1,000,000. May nagsabi, iiwanan ko ang asawa ko para sa 1,000,000. Yun nagsabi, papatay ako para sa 1,000,000. Deceitfulness of riches. Again, ang goal ng kaaway ay hindi lang pahirapin ang buhay, kundi ilayo ka sa Diyos. Dahil yun ang pinaka-delikado, pinaka-pangit, at pinaka-mahirap. Hindi ba niya tinukso ang ating Panginoong Yesus? Matthew chapter 4. Tinukso niya sa Jesus, paano tinukso sa Jesus? Paghihirapin kita? No. Sabi niya, ibibigay ko sa lahat ng kahagaan ng sanlibutan, sampahin mo lang ako. Oo, ang paraan ng Diablo ay labis na madaya. Siya ay isang kaaway na layunin niya ay manira. At ang pangunahing layunin niya sa mga mananampalataya ay sirain ang ating relasyon, ang ating fellowship sa Panginoon. Hindi niya masisira ang relasyon. Kung anak ka ng Diyos, hindi yun masisira ng Diablo. Pero yung tamis ng relasyon, yun ang maaaring maapektuhan. Tayo ay hindi magiging maingat. Ang kaaway mo natin ito ay iba't iba ang kaparaanan. Hindi lamang sa mga karamdaman, mga kayamanan o kawalan ng kayamanan. Ang sabi mo ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 10. 2 Corinthians chapter 10. Buksan lang po natin. 2 Corinthians chapter 10. Verse number 5. Mas muna natin sa verse 4. Sorry po. 2 Corinthians chapter 4, chapter 10, verse 4. For the weapons of our warfare, again, we wrestle not against flesh and blood. Nakikipaglaban tayo, hindi sa laman, hindi sa dugo. Isang spiritual na labanan ang ating labanan. At ano ang ating weaponry? Ano ang ating armamento? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ang ating panglaban, ang ating armas ay hindi mga karnal na hindi baril, hindi espada. Kung hindi ang ating armas ay makapangyarihan sa pamamagitan ng Panginoon, at ang kayang gawin ito is to pulling down strongholds.
Fort Bonifacio. Fort, stronghold yun. Yun yung mga lugar na mahirap gapiin. At yun daw ating armas ay armas na pang pull down, pagbagsak ng mga strongholds na ito. Now, ano ibig sabihin nito? Verse 5, casting down what? Imaginations and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Alam niyo ba kung saan napaka-aktibo gumagawa ang dyablo na kaaway natin? In the realm of ideas. Mga kaisipan. At lahat ng kaisipan, lahat ng mga pananaw, lahat ng mga ideya, lahat ng mga sinasabi na kontra sa kaisipan ng Diyos, kontra sa katotohanan ng Diyos, kontra sa salita ng Diyos, ay atake ng kaaway. Ang mga kapatid, madalas na ginagamit ng diablong pang-atake ay mga mali, pilipit, malabo, walang laman na mga ideya. At ang nakakatakot ho ay ito. Ito ay madalas pumapasok sa bahay, naririnig ng mga bata, nakukonsume ng mga tao sa pamamagitan ng telebisyon, social media, libro, radyo, comics, nobela, politics, maging sa eskwelahan, sa mga libro na binabasa sa eskwelahan, sa mga pahayagan, oo, maging sa mga so-called Christian bookstore. Kunin mo ang libro, pinag-aaralan ng isang typical na high school student, particularly science book. At anong sinasabi ng science book na ito? In the beginning, Big Bang. Anong tinuturo ng salita ng Diyos? In the beginning, Big God. Kontra ba? Yes. O huwag po nating isipin na kailangan na para bang nawawasak ang lahat ng paligid para sabihin na umaatake ang kaaway. Alala ko, may kausap ako minsan, sabi ko sa kanya, Nay, 50 years ago, pag nagsama ng hindi kasal, nakakahiya o hindi? Nakakahiya. Tama ba? Nakakahiya. Sabi nga, mahawakan lang daw ang kamay, kasalan na. Pero ngayon, nangyari na lahat. Pito na ang anak. Nasabihin ng sanlibutan, okay lang yan. O mga kapatid, ang atake ng kaaway. Siya ay hindi mahina, siya ay malakas, siya ay tuso, siya ay personal na kaaway, at layunin niya ay mangwasak. So tayo bilang mga Kristiyano ay kailangang maging mapagbantay. Yes, salamat kung tayo ay mapagbantay laban sa COVID-19, nakasuot ka ng mask, naka-face shield ka, nagugas ka ng kamay, nag-physical distancing ka. Pero mga kapatid, let me ask a question, ano ginagawa natin laban sa kaaway ng ating kaluluwa? Meron po ba? O, totoo ang ating kaaway. Meron tayong kaaway na seryoso. Nawa tayo bilang maging mga Kristiyano ay maging seryoso din. Magbigay atensyon din. Kung kinakailangan, may nagbago ba sa buhay natin dahil sa COVID-19? Yes. Dati hindi ko maisip na maghapon lang magsusuot ng face mask. Napakainit ng face shield, pero tinatsaga mo. Dahil meron kang pagbabantay, meron kang pag-iingat laban sa panganib. O narito ang isang tunay na panganib, ang kaaway na diyan. Ano ang ating dapat gawin?
pag-aaralan mo natin sa susunod. Nawa tayo bilang mga mananampalataya ay maging mapagbantay. Baka mamaya, obserbahan natin ang ating paligid, obserbahan natin ang ating mga tahanan. Oo, mga magulang, bantayan niyo ang mga cellphone ng inyong mga, baka dumarating ang atake ng tiyan. Oo, ingatan po natin. Oo, ingatan po natin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. At alalahanin po natin na ang ating magtatagumpay wala sa ating sariling lakas, kundi nasa biyaya ng Panginoon na tumutulong, nag-iingat, nagbibigay lakas sa atin. Let's pray. Pag namin Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa iyong paalala sa amin. Dahil sadyang napakadali naming malibang at dumaraan ang maraming mga araw, oo, narito, patapos na ang isang buong taon na maaaring hindi man lang kami naging mapagbantay. Na baka marami na palang nawasak. Baka naging matagumpay na pala ang dyablo na kami ay ilayo sa iyo. O, tulungan mo kami, Panginoon. Ingatan mo po kami. At Panginoon, wala kaming ibang pagkukunan ng lakas, kundi ikaw lamang. Wala kaming ibang sandata kung hindi ang salita mo lamang, ang katotohanan mo lamang. Walang ibang nag-iingat sa amin kung hindi ikaw. Tulungan mo kami, O Diyos. Kami man, Panginoon, ay nasa gitna ng pandemya. Kami man, Panginoon, ay nakaharap sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Kami man, Panginoon, ay dumaraan sa mga pag-uusig, karamdaman, kahirapan, oo. Maging sa tinuturing ng sanlibutan na kayamanan, tulungan mo kaming maging mapagbantay. Sapagkat ang aming kaaway na dyablo ay parang ngayon umaaligid, umaatuwal, ang naghahanap ng kanyang sisihan. Ingatan mo kami, Panginoon. Tuloy mo kaming palalahan. Tuloy mo kaming dalhin at akayin sa iyong kalooban. Lahat ng tidalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po tayo po ay Tayo po lumawit. Awitin po natin Glory to His name. Thank
ng Diyos, patuloy nating itulak ang isa't isa sa paggawa ng mabuti at sa pagmamahalan. Nawa, ano man ang ating gagawin sa buong linggong ito na ating kakagawin natin na nakatingin sa Panginoon at gumagawa para sa kalawalhatian niya. Maging mapagbantay po tayo. Alalahanin natin, meron tayong kaaway na mga adik-adigin. Tuloy tayo tumingin kay Kristo, ano man ang ating kalagayan. Pagpapala, pag-iingat, biyaya ng Diyos na nawa sa atin sa bawat isa. Ingatan tayo ng Panginoon at gamitin para sa kanyang kalawalhatian. God bless po for this month. Oh, by the way, paalala po, next Sunday, it is still our Christmas service. Nawa, tayo ay magkasama sa ingat po.